Alright mga kapatid, eto na, may panonoorin na naman po tayo at ating bibigyan ng reaksyon at opinyon. Ito'y galing po sa ating Balitang Pinoy TV. Yan, shout out po Sir Balatbay, no? Ilalagay ko rin po sa description yan, Balitang Pinoy TV mga kapatid, i-subscribe niyan. Dahil naghahatid po yan ng balita patungkol po sa ating Pilipinas kung mahal. Ito kasi yung title niya, no? Panoorin natin, shocking to, grabe, just in. Breaking news. Gulat sila kay BP Sara. Ito siguro yung sinabihan niya ng BOBO. Itong si Castro. Tama ba? Okay, tignan ho natin ano, para malaman ho natin kung ba't niya sinabihan. Hindi rin kasi natin alam sa tagapagsalita kung nananadya sila o sadya talagang wala talagang laman. Yun lang naman ang gustong sabihin ni BP Sara dyan. Okay, simulan na po natin. Alright, habang nag-i-intro tayo mga kapatid, huwag niyong kalimutan, magpindot po kayo ng atin like. Nasaan na ba yung ating... Alright, here we go. Kung gusto niyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Okay, salamat Fiber ni Juan. Play na po natin. Official, gumagamit ako ng pera ng bayan. O, yan muna yung ating base fact. Hindi ibig sabihin na personal na lakad yan Ito naman yung pangalawang fact. ay holiday o pamamasyal yan. O, hindi porket personal ay namamasyal o nagbabakasyon. Kasi that was the statement of Malacanang before. Personal naman, ay nababakasyon yan. Oh. Namamasyal yan. Pero pag yung Pangulo lumabas sa kabilang bansa, kukuha ng mga mag-i-invest na pledges pa rin hanggang ngayon, di ba? Okay, tuloy tayo. Hindi ho. Pwede naman personal kasi may iba kang agenda doon at ayaw mo nang sabihin. Kaya nga personal. Oo nga, no? Tanginan, tanga-tanga kasi. Narito ang Balitang Pinoy TV. Yun po ang nagustuhan ko doon kay Manang. Kaya po, hindi po dapat siya matanggal. Kasi pag nandiyan siya, kahit anong inis natin sa gobyerno, matutuwa ka sa sarili mo dahil ang swerte mo dahil hindi ka ganong tao. Hindi ka katulad niya na kahit kitang-kita mo na, parang magtatanga-tanga pa. Yun po ang nagustuhan ko sa kanya. Balitang Pinoy TV, eto na, ating Banat Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay at ito na nga, pag-usapan na po natin ng mga mainit na issue sa lipunan. Pag-usapan po natin itong sinasabing bobo daw ni BP Sara Duterte. Kung talaga bang bobo? Oh, Hindi kasi alam nyo mga kababayan, ipapakita ko sa inyo kung paano po hindi maintindihan. At kung paano po talagang litong-lito si Madam Claire at ang Malacanang sa mga pahayag ni BP Sara Duterte. Pero tayo, naintindihan natin. Yun ang hindi ko magets. Kung tayong mga Pilipino, taong bayan, ay naiintindihan ang sinasabi ni BP Sara Duterte, bakit sila hindi? Yun nga eh. Pwedeng alam talaga nila. Kasi nga, kaso nga lang, binabayaran sila. Kailangan nilang magsalita laban po kay BP Sara. Yun ang nakikita ko. Kasi kung talagang matalino ka, buti pa yung taong bayan, naiintindihan na nila. Majority nga ng taong bayan, sa totoo lang, maka-Duterte. Boto pa lang, nakikita nyo na Kaya nga lang nanalo yung PBBM na yan, dumikit dito Di ba? Tinalo na ni Lenny yun Ngayon, kapag ka nagpapaliwanag si BP Sara, nagpapaliwanag yung mga vlogger, nakikita nila yung mga news, nakikita nila yung sitwasyon, talagang bopols na. Pero bakit bopols na yung tapos yung nagtagapagsalita hindi niya ba naiintindihan? Ang labo nila, no? Parang ewan ko, parang mas matalino pa nga ata yung kangkong mas marami pang makukuhang protina doon sa kangkong kaysa pag nagsasalita yung tagapagsalita. Base lang yan sa ating pag-unawa. Wala na talaga Wala na kasing ginagawa sila. Wala silang maipresenta. Ano bang maipipresenta nila? Wala silang ma-news na eto big project. Ito po yung galing ng Maharlika Fan. Ay, ang bigat ng Maharlika Fan. Ba't hindi nila imbestigahan?
Parang trilyones ata yun. Ewan ko, parang ganun. Sobrang laking pera nun. Hindi nila maimbestigahan. Itong 100, malaki pa rin ng 125, pero napakaliit, 125 million na ibinabato nila kay BP Sara, walang sawa, no? Akusasyon lang din naman. Bakit doon pa sa mga akusasyon na mas malaki pa? Ba't hindi sila diba? Ang BO-BO. Ewan ko ba't sa mga to no? Wala talagang gigil silang pabagsakin ng Duterte. Ako, hindi na ako nag-expect ganyan naman talaga sila. Alam mo kasi may mga tao na kahit anong paliwanag mo ayaw intindihin. Oo. Di ba? Mga ganyan lalo na yung mga jowa ninyong mga siraang ulo, yung may mga saltik. Nako po, ganyan talaga. Sinigit, Kahit anong paliwanag mo, talagang hindi niya iintindihin kasi ang importante, ikaw ang mali. Tama, mali. Di ba? Pero bago po mangyari ang mga ganyang klaseng usapan, ulitin lang po natin mga kababayan, baka naman pwede mag-subscribe na po kayo kasi Alright. sa mga nanonood, 52% hindi nakasubscribe. Uy, ang dami Pero na alam nyo nakita ko yung statistics Marami medyo na yun. umaangat na po ito. Marami na po ang nanonood na nakasubscribe. Pero kung maaari pa, yung iba pa, yung remaining na nanonood, baka naman pwede tayo mag-subscribe. Tignan ko nga Okay, sa akin. okay. Ito na nga, pag-usapan na po natin. Ang ganda na ng paliwanag ni Madam BP Sara Duterte, ayaw niya talagang intindihin. Gusto niyang Oo. palabasin na tama siya palagi, di ba? At pinalalabas niya na parang ang gulo-gulo ni BP Sara Duterte. Ang gulo, pero tayo, intindi natin. Oo. Anak ng tutsang kalabaw, oo. Di ba? Simpleng-simple. Papakita ko sa inyo. Baka sabihin niyo niloloko ko kayo. Ito muna yung pahayag ni BP Sara Duterte. Sa akin, 54% ng subscriber ko nanonood. Yung the rest, mga hindi. Salamat sa mga subscriber natin na bumabalik. Bago ko muna ipakita yung sinabi ni Aling Claire. Okay? At ngayon ding araw na ito, pag-uusapan pa natin yung nakupo. Yung witness. Di ba? Yung sinasabing witness na itinanim daw ni Ontiveros, may dagdag daw. Ooh. Meron pa pala dati. Ipapakita natin yung video, ha? Grabe talaga to si Ontiveros. Kung ang naiya may tanim bala, Tanim witness siya naman to. ay allegedly may tanim witness. Allegedly lang, Ang lupit talaga nito ni Madam Ontiveros. Anyway, ito, pakinggan natin Pakinggan natin itong komento ni BP Sara Duterte bago yung sagot ni Aling Claire. Pasok. Alam mo kasi, hindi kasi nila naiintindihan ng sorry Hindi ko alam kung sinasadya nila na ayaw intindihin o talagang bobo lang talaga yung nasa administrasyon. Ma'am, bobo talaga sila. Grabe, no? Ang lutong, no? Kasi naman, mga sir, sa totoo lang, ako, hindi naman ako ganun kagalingan talaga. Maraming mas magagaling. Sir Banat Bay, yung mga ibang nasa politiko magagaling din. Pero minsan, alam nyo, kahit magagaling sila, kahit mali, sabi nga nila, minsan yung matatalino, yun pa yung mga magdanakaw. No? Nag-aral sila, yung iba nga daw na magnanakaw, nakasuot pa ng maayos, mag-arbo Tapos manloloko, ginagamit yung talino, pero alam nilang mali yun. Siguro, sa mundo ng politika, may ganun din. Na kahit nag-aral sila, kahit naiintindihan na nila yung mundong ginagalawan nilang mali yung mundong yun, pero kailangan nilang gumalaw para sa pera. Yan ang nakikita ko. O hindi naman kaya, alam na nilang mali, pero susubukan pa rin nilang ipagtanggol. Baka may makikita silang tama, pwede pang ipagtanggol. O kaya yung iba dyan, paano na yung mga subscriber ko, yung mga BBM to, pag bumaligtad ako, paano na? Baka hindi ako tanggapin ng mga DDS, parang ganyan. Medyo late na talaga kapag kababaligtad ka ngayon. Kaya magtiis-tiis ka na lang dyan sa pinagagawa mo. Yung iba naman, talagang pera. Talagang, base lang to sa opinion ko, no? Pagka tinapalang ka ng napakalaking pera, wala kang sasabihin talaga kundi kabutihan para dun sa nagbigay ng pera at pambabatikos doon sa inuutos sa'yo na banatan mo to. Diba? Ganun lang Ganun kami umintindi dun sa mga taga-kabila. Kasi minsan na akong nanood sa kanila talagang napakasabaw na ng mga sinasabi. Wala na talaga, as in. So parang iling na lang ako, nabibilib ako sa kanila, nakakaya nilang lunukin ang pangulo natin ngayon. Yun lang po, pero wala akong galit sa kanila. Ako na sasagot.
I am a witness to that stupidity. Oo, matindi yan. Yung lagi kong sinasabi sa inyo sukatan niya, no? Ito lang base sa pagkaunawa ko, sukatan niya kapag ka nagkakagulo na, marami na talagang mga krimen, ganyan. Bubuksan na lang niya yung pinto, pagbukas niya, wala namang gulo Wala naman, tahimik naman. Sabay sarado ulit ng pinto. Yun. Diba? Yung budget kaya kinuha para makaayos ang tulay. Paano naman daw yung mga emergency pag sa ospital, kapag ka-emergency, kailangan gawin yung tulay, paano makakatawid pag walang tulay. At marami pang iba, di ba? Magpinsan. Hindi naman kami magpinsan. Hindi nga kami magkadugo. Di ba? Yun nga, sa totoo lang, ang pinakatotoo, ang bobo talaga. Sorry to tell. Wala tayong galit baka pag nagkasalubang, oy, Ma'am Claire, bobo ka daw Pero walang galit. No? Kasi wala nakaupo talaga sila Ito yung ating damdamin lamang dun sa mga taong ganyan na kahit nakikita na nila yung tama, talagang trabaho pa rin sila para mabuhay, no? Siguro wala silang sapat na pera pa. Gusto pa nilang ganyang katanda na. Sa akin yan, mga nagpapahinga na yan. Hayaan mo na lang yung mga anak na magsustento, mga ganyan, medyo matanda na si Manang, diba? So, wala, nagtutuloy-tuloy pa rin siya. Ewan ko sa mga to. Hindi pa ba sapat yung mga pera ninyo? Nagpapagamit pa kayo para lang magsalita ng kung ano-ano laban dun sa kabutihan. Opinion lang to okay, tuloy. Hindi, totoo. Yun na nga lang, di ba, tayo umatin ng debate. Hinahanapan tayo ng proof on my own opinion. Opinion. Wala di ba? Parang, ano ba to? Hanggang saan ba pa utak nito? Nag-opinion si Sir Banat Bay, hinahanapan ng ebidensya. Kailanman hindi naging tama o mali, hindi naging tama ang mali, hindi naging tama o kaya hindi naging mali yung opinion, sarili niyang pananaw yun para sa kanya, tama yun. Kung mali para sa'yo, wala kang magagawa. Pananaw mo yun bahala ka. Diba? Hanapan mo ba naman ng ebidensya dun sa opinion? Naman. My own opinion is a conclusion from a report from the mainstream media. Therefore, yung aking conclusion, it's my opinion. Hahanapan ako ng ebidensya. Oo. Ebidensya dun sa aking conclusion. Nag-react ako doon sa balita. Yun na yung pinaka-ebidensya, yung balita na mismo. Nag-react ako ng aking opinion. Ngayon, my opinion is not a fact. It's an opinion. Meaning, I could be wrong. Kasi yung opinion, pwedeng iba rin ang opinion mo doon sa balita. Yeah? Tignan nyo balita. May ibinalita. Ibig sabihin, yung media na yon fact. Ibig sabihin, may source sila, ibinalita mismo ng media. Tapos nag-react siya. So parang yung ebidensya nga nandun na yung balita Tapos hahanapan mo si Banat Bay. Hindi ko pinagtatanggol si Sir Banat Bay, pero parang ganun na rin. Hahanapan mo siya. May ebidensya ka ba? Nag-react lang siya doon sa balita. Dapat tanongin nyo yung balita doon sa nagbalita kung ano yun, be? Dapat tinanong nyo yung balita kung ano ang ebidensya nila. Hindi si Sir Banat Bay. Di ba? Marami tayong kanya-kanyang opinion. Halimbawa, meron tayong nakitang magnanakaw. Itong magnanakaw na ito, hipak na hipak yung mukha. Ang conclusion ko, opinion ko, ay kaya nagnakaw yan kasi baka gagamitin niya sa pambili ng ng droga, di ba? O may ebidensya ka ba na siya ay nag-droga? May ebidensya ka ba nagnanakaw siya? Nakita na nga, binalita na nga nakikita na nga, nagnakaw Tapos hanapan mo pa ng ebidensya kung nagnakaw. Ando dun niya Tapos yung sinasabi niyang droga, maaring opinion niya lang yun. Di ba? Kasi nga, hipak na hipak yung mukha. Yun yung aking conclusion. Opinion ko yun. Maaring, pero the fact na nahuli yung tao na yun, na nagnanakaw,
yung dahilan niya sa pagnanakaw, kanya-kanya na ho tayong opinion. Oo, Di ba? yun. Maaring mali yun, pero opinion yun. Hindi mo masasabing news yun o facts. Doon pa lang, hindi na nila naintindihan eh. Hindi, di ba nung umatin tayo ng debate, doon pa lang, hindi na ho nila maintindihan na ang opinion, hindi naman ibig sabihin nun, fact na yun. Kasi may Ngayon, sino nakapanood nun yung laban po nila, no? Ako hindi masyado. Pero nakikita ko na kahit may tama sila Sir Banat Bay, tama yung mga sinasabi nila, yung debate nila. Itong mga taga-kabila, pinipilit pa rin nila yung gusto nila kahit doon sa sitwasyon na yun, kitang-kita na nga na mali talaga sila. So, balik tayo kay BP Sara. Totoo ba yung sinasabi ni BP Sara na hindi ko maintindihan kung hindi lang talaga nila maintindihan o sadyang bobo lang talaga sila? Totoo eh. Napakadaling intindihin yung taong bayan nga naiintindihan. Mahirap bang intindihin yung ganyan po sila. Kaya manalangin tayo kahit papano sa pag nag-iisa ka na lang, no, yung iba sinasabi dinadamay pa yung Diyos. Mga siraulo, no. Tunay po kami. Tunay po yung sinusuportahan namin. Mananalig kami sa Panginoon na balang araw ito ang maupo. Kasi kapag ka Duterte ang naupo, may pagkakataon na pwede niyang mapaunlad itong bansa. Kasi doon sa kabila, ayan, nakikita niyo na dyan sa picture, yung katabi po ni BP Sara, kailangan ipunin yung tubig baha para pagkatagin. Tapos, kapag katatanim lang aanihin, yung mga may flood control, binangga, at marami pang iba. Doon ba, hindi na kayo nagtataka na, ano to? Nakahuli ng maraming shabs sa karagatan. Ano yun? Sa van, nakatagpo ng maraming shabs sa checkpoint. Ano yun? Kahit sa mga palabas walang ganun eh. Maharlika fan, sobrang laki, inuulit-ulit natin dito yung bakit. Yung iba kasi hindi pa napapanood, pasensya na. Nasaan na yung mga na gastos nun? Hindi nyo kami pwedeng pakitaan ng isang tulay lang. Pero pag meron, salamat. Pero pag wala, nasaan na yung ganong kalaking pera? Hindi yun pinakialaman ng iba't ibang naging presidente. Tanging administrasyon lang ngayon. Nasaan na yun? Naano ko yun eh, nabasa ko yun sa Abante News ata or sa balita.com.ph. Sa ano ata yun? Ay hindi, sa GMA yun, sa Saksi. May ano ko nun, meron akong vlog nun sa isang channel ko. Ililink ko na lang din po dyan sa baba. Nagkakatanungan na. Baikam, GAA, di ba? Tapos, ang pinaka nakakahinala, ayaw po magpa-hair follicle test. Si BP Sara handa. Pero ang kondisyon niya, dapat sila din, di ba? Oh. Tapos kaya niyong ipagtanggol. Kaya kami nagdududa, paano niyo to na ipagtatanggol? Malabo talaga. Oh my God, we're back again. Come on.